Yun yung initial kasi pagka Nagbabago kasi first time. nagbabago kasi itong browser yung browser. Maraming salamat yan mga tol, no? Ayan. Kila Click, yan, Takes Buds Treasures. Maraming salamat sa mga nakikitambay dyan sa YouTube natin. Game number 4! Ladies and gentlemen, we got Elevate and of course, we have Blacklist International. 1-2 sa pabor ng Blacklist International. Global pick and ban. Bawal umulit ng pick. I'm liking the first pick talaga dito ng Elevate agad si Marco Polo kasi more likely second ban ng Blacklist International dito, second phase ban. Buburahin na talaga nila yung mga hero ni Azar. And mind you, Shinbu kahapon, sumabog din yung Marco Polo neto ni Azar. Though natalo sila doon on that laban against Rapper Tira. But still, parang last resort ni Azar yung kanyang binigay doon Pero siya lang yung pumalo doon. But at the same time, too late na rin kasi. Pero Azar yan. So ito yung mga bagay na hero kay Azar. Yung mga umiin, uma-out, nagbibigay damage, sabay out. Pero this time, Elevate naman yung magkakaroon at makaka-secure ng Ganmo. I'll go for broke dito. Kahit ang pangit ng Game 1, Game 2, yung Game 3, tagilid pa rin. Ako dito, Elevate ako dito. Ayan na. Naglabas na sila ng Naglabas na ng mga mahiinit na picks yan. Si yung Mitsura, mga matataas na stats. yung mga dumadamage, yung mga nang-aaray, nang-aaw sa pau. Si G6 na, inaantay ko lang mag-Musashi to pero okay na okay ang Menki ni G6. So true lang. No? Menki ni G6 first day quadra. Oo, di ba? Brutal. So that's one. Tapos ayun na, nilagay na yung Marco Polo kay Azar. Kanina gusto ko nga yung Daji sana i-Daji pero why not, no? Why not? You'd go with the ganon mo. But here we go, Jashi. Ako naman, Lanling. It's been a while to see a Lanling in the play. Ano yan? Si Berting yung coach dyan. Si Berting yung coach no? Pag lumabas yung Support Lanling. yan, Lanling. Oo, Lanling Rome. Holy kamote na. But anyway, again, tayo ay naka-global ban pick na mode and pang-apat na game pa lang natin to. And nagkakaubusan na nga tayo ng mga hero. So basically, yung mga nagamit nila na mga hero kanina, bawal na nila gamitin sa mga next games nila, sa mga next matches nila in this series. Pero, may natitira pa tayo. Sana yaso mo pag dumating yung PLS, no? Hindi ko kasi alam kung PLS yung shortcut Pero ayun, sa mga nagtatanong, may KPL na po ba ang Philippines? Magkakaroon, Sana. No? Ang pangalan lang is Philippine League Split. Split? Ang shortcut sa PLS. No? PLS. Please. Pero ayun, no? So, sana magkaroon sa PLS kung i-global pick ban din yung PLS. Oo. Para talagang, ang saya panoorin lang. Tapos persado kang aralin yung mga heroes talaga. Hindi yung daya sa casting na umuulit-ulit lang ng heroes. Tsaka pre, nasasawa na ako nung championship. Nasasawa na ako. Ito na naman. Kahit ako din. Doon na naman. Kahit ako din. Arlie na naman. Ako sure ako, no kidding. Every time I cast a game, mas na-inspire ako maglaro. Pero mas nasa-inspire ako maglaro kapag mas marami yung hero talaga na nakikita. As in, no? Ayan na, Alain! Grabe, Ginalingan na nila, Ginalingan na yung mga picks, Pang Pang-pantay Pang-pantay Wala na, hindi na nga nagka-counteran to. Hindi na nga nagka-counteran sa totoo. Kung ano na lang yung natitira. Kung ano na lang yung natitira. Deny, tapos kung ano natitira Ayan na, Zubang pick. Grabe! With the momentum sa akin, yung All-Star, babaguhin. Okay. Sige, para sa Lanling. No? Kaya nagme-make sense yung Lubang. Pero Lubang jungle. Ay, Lubang Clash Lane, no? Offlane. Okay. Clash Lane. Why not? Kasi pwede naman din niyang sapian, both na Marco Polo pwede niya mailigtas, and at the same time, ang dami niya pwede sapian dito actually. G6, pwede ding Ivalice, pwedeng pang depth or pwedeng pang go habol pa. Pero kasi Blacklist International, medyo manipis din yung lineup nila dito. Not saying na hindi ko gusto yung Lanling, pero tingnan natin kasi kung paano lalaroin ni Justin. Ang aga nga pinig yung Lanling. I mean, kitang-kita. Para sa yung Lanling, ganin mo kasi mga tol, no? So talagang isang tsuktak channelin lang na kailangan ng Lanling dyan. No? Kaya one item nga lang kailangan ng Lanling para hatawin yung ganin mo. Pero that's the thing, no? Naka-ready yung Lubang. On that. Ganun yung clutch, ganun yung counterplay. More likely makikita natin itong Marco Polo and especially yung gun mo. Nasa gitna yan ng tatlong Brusco, tatlong mga protector. Yeah. Hindi yan dili ko dahil may landing. Machichepi siya dyan Pero ayun, dahil sa Lubang, baka mas may may freedom na lumikod-likod. Kasi kahit, well, yun nga the thing about landing, kung ma-1 for 1 mo yung gun mo, medyo mas rewarding para sa landing yan. Actually, kung may lali ang kalaban, ang mid lane na bida-bida kong pinipili, Daji.
Daji. Para may isang stun na naiiwan. Yeah. Stun ult man lang. Pero yan, ang asset talaga ng Landling if you're a squishy backline, hindi mo makita kung saan nanggagaling, di ba? Kahit mataas yung mga presence mo. Ito ulit sila, Dragon Chess, yeah? Merong isang hero na hindi pa nare-release sa global na so far, nakaka-detect siya ng landing. Kapag ka, di ba, abot siya ng range ng skill ng hero na yun. Pero pagka nag-flash in, Mitsura flash out to save himself, konti na lang yung munti na siya maabot ni Chami. Pero going back doon, no? Nakaka-pinpoint siya ng location ng mga EV na hero. Oo. Wala pa nga lang din dito. Dami pa, daming hero. Dami pa. Pag inano mo nga, binilang mo yung hero na wala pa dito sa global, pwede kang gumawa ng isa pang HOK eh. Oo. Sa dami ng updates na pending. Sobrang First blood though will happen at the top lane. Ba't With kaya Chami nakiduel One sa... taking down. Itong si Hyde. Ba't kaya nakiduel sa main yun, no? Kanina pa sila galing silang mid lane. Talaga? Oo. Ano On that attempt to kill si Mitsura. Kuya Hyde, medyo mahirap gumawa ng clutch play gamit Liubang ha, sinasabi ko lang. Totoo. Kanina yung stats ni Kuya Hyde, masagwa talaga, na-overshadow lang ng play. 0-5 siya kanina eh. 0-5-5. Pero tignan natin, binobola-bola. Itong si Just G, pero G6, medyo nagsusok ng damage. Meanwhile, on the bottom lane, meron din silang sariling ganap. Chaz, hindi na sila mag-overextend dito, of course. Dahil protection na ng tower, itong si Azar at si Ibalis. Grabe, full denial onto the jungle talaga. Kahit yung may nakakarating doon sa may lizard part. Pero makikita siya nila, G6, and Liubang. Kalahati buhay, pero na-chup-chup dito ni Chami. Na smite for the slow, G6 is still executed by Chami 1. Sabay Mamba out na hindi na siya makahabol dito, even ni Hyde. Basta maging 1-for-1, happy na eh, no? Yun lang. Again, ahead sa item yung main eh. In terms of at least kahit konting mga swordsman lang. So talagang kaya niyang tumagot. Mas matalim yung kamao niya against that, against a G6, no? Against this Menki. Oh, yun! Thank you sa leash! Thank you sa leash. Thank you sa leash, boss. Well, nakuha pa rin naman yan eh, Mitsura. Kaya nga hindi naman din, nag-attempt lang si Just G, pero hindi niya totally ginamit yung kanyang smite doon. Okay. Nag-attempt lang. Pero Mitsura, siya na yung kumuha ng blue buff ha. Parang medyo nag-change ng prioritization din yung side ng blacklist dito. Kanina yung red buff yung kinukulit nila. Yeah, Ngayon, yung blue. And yung previous game natin, blue na. Menki rin kasi on that part. Tsaka mas ano na ngayon, mas nakikibody-body na si Mitsura kay G6 dito. Oo. Talaga nakatabi siya. So, right now, possible rotation is they're concentrating to the mid, interestingly. Parang gusto talaga nila makuha yung ganin mo. May siyang priority ngayon, yung elevate dito sa may bottom lane. Ayan o. And also, nakakapag-farm si Azar. Ito na naman si Azar yung pinapa-online nila. Okay, teleport? Teleport. Nanggaling sa likod, yung dalawa, hindi nag-check push. Nakikita sila dito ni Ibalis at least si Chaz nagbato ng time bomb doon. Okay. Reset ulit May reset sa mapa ng 3 seconds. Ayan, kasi paparating pa lang yung minion. But, will they make a play? Chami, dalawa yung kalaban niya, nandito na din doon si Just G, masyado ng low health si Liubang, si Hyde, hindi na rin nakatago, gumamit siya ng command, pero hindi na siya nakaalis doon. Oo, setup talaga kaya ng play mo kasi i-instant yun eh, kaso hindi na din eh. Naka-setup talaga ng play alongside with the landing ha. Pag si Just G nagkaroon ng damage, sobrang mapangarib nito. Sobrang risky talaga para sa ganun mo. Wala pa tayo sa mid-game kung saan medyo nag-call off ang isang landing. Oo. Axe is now available. Torment para dito kay Chami 1. That's very, very dangerous on that main. Kayang mang-burst ng Marco Polo. Teleport on the mid, kinancel niya. Kasi walang reaction din mula dito sa element. Uncontested, Tyrant yan. And parang Shimbu, napapansin mo, Mitsura hindi siya lumalabas sa range ng tower. Doon lang siya. Parang Riddled Outburst. Wala naman ang tog. Pero the Marco Polo Fevered Barrage, pero pang out pa rin naman. The Infinite Bastards, ito si Kuya Golden Kite. Reset lang. Parehas na nagkagastutan ng mga ultimate dito. Pero at G6, mukhang gusto dito at the bottom lane. Wala daw ult, walang ult. Ang reward nila ngayon, yung Lizard. May paparating na minion. Ayan, nararamdaman na si Jashi at tumutunog na yung pip pip pip, yung Geiger counter. Pip pip pip. Pero ang target talaga nila dito sa G6, hindi tumama masyado na solid yung kuko. And makunat na. Iba na, hindi na to yung G6 kaninang napanis sa early game. I think mas bagay din kaya G6 yung ganito na mas makunat nga siya na nakaka-survive on the team fight. So far, no, ang pinaka-best hero niya na ginagamit based on the stats is si Menki. And they're swerving over to the top lane side. Hindi to alam ni G6, hindi na anticipate. G6 na naman! Yan lang! Nice ult! Dream Roam! And the save!
Command, Battlefield Command coming from high. Clutch. Galing mo, Save Balbon! yun para kaya GC. Oh, si Hide with a play. Kumaklatch na naman ulit si Hide, pero defensive clutch. Defensive clutch. Buhay. Tiyan mo, si Mitsura talaga, kailangan makita niya talaga makita niya muna yung landing bago lumapit. Ayan na. Naligaw si Jashi. Si Jashi nanggaling sa likod, pre. Ang kulit nga nakipagsayawan with the Zhangfei. Mitsura, absolute 100,000% surety na hindi talaga papalapit kay Jashi. Pero ito, this time, Mitsura lumabas na sa kanyang lungga kahit papano. I think kaya din naman na disgrasya ito si Just Chi sa may mid lane na unbreeded yung dalawa. Na backup niya sana. Tower dive sana sila eh. Oy, sakit! Zhangfei, as much as possible, no? Grabe, yung damage, ha? Ayan ang insurance ngayon. Kung hindi magawa ni Just Chi yung mission niya, mahuli si Mitsura. Yan talaga, guys. Yan yung magiging laro ngayon. Si Mitsura, ngayon hindi naman pag-asa, pero siya yung insurance ng Elevate. But he will be on this game, they will be present on this game. Ang feeling ko gagawa ng outplay na matindi, si Azar. Ayan, Azar Zhangfei, ganyan. Kasi Zhangfei yung may clutch, free from Azar. Ganyan. Habang si Just Chi, yung landing guys, huntingin talaga niyan si Mitsura. Pero siguro pwedeng hindi siya magkaka-obvious ang huntingin niya, si Azar. Pwedeng ganun. Si Hide yung gagawa ng outplay dito or mangsusurpresa gamit yung ult niya. Pero accounted na rin yan ng mga taga-blacklist. So, ngayon, ang talagang parang heavy playmaker lang sa blacklist would be Just Chi. Yung main pwede, pero madali makita yung main eh. Lalo na didikitan lang ng Menya! Dream Roam? Dalawa, yung knock-up. Mukhang target nila dito si Dragon pero si Chami may iwan sa may bandang gitna. G6 as well, hindi na naka-ales siya pang unang jumalangit pa nga. G6, siya lang naging casualty. Sila na yung nagbatuhan ng choke point niya eh. Pero ito babawi pa itong si Just Chi. Makukunat pa yung nasa harapan niya. Target niya itong si Azar. Pero merong bodyguard yan, pre. Ang kulit, ang galing. Kahit kanina dun sa teamfight kanina, si Ibalis nakadikit lang kay Mitsura. Tingnan nyo to, ayan ha. Nakita nyo, create si Mitsura. Tingnan mo si Ibalis. Hindi siya dumiretso dun sa apat na tinitira ni Mitsura. Dumikit sa kay Mitsura. Inaantay niya talaga yung landing. Nung hindi na nila maramdaman yung landing, konting hawi, hindi niya ginagamit. Wala pa naman siya unbridled outburst, pero magkakaroon. Tapos nung nakalapit na si Mitsura dun sa mid lane tower, tinalunan niya naman si Azar kasi pwedeng si Azar yung maging target ni Just Chi. Ngayon, ang umahamig doon sa landing mga tol, yung Zhangfei. Ganyan mag-support. Yeah. Hindi katulad ng support na nakita nyo sa inyong mga rank games na iniiwan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi daw pag Zhangfei, pre, makunat, nasa front pa yan. Nasa front yan! Kahit yung talon yan, may shield. Anong shield? Isi-shield ko yung kalaban. Pre, yung unbreeded niyan, yung tulak niyan, pabalik sa base ng kalaban para safe sila. Para safe sila. Hindi yung palikod, no? Hindi yung mahanap. Bakit mo yung angle kung pwede mong itulak palayo? Bakit mo ilalapit sa iyo? Para Gusto lang naming sabihin. Gusto lang naming sabihin. Ano yun? We don't judge. We don't judge. We don't judge. Walang judgmental dito. We don't judge. We don't judge mo. Ganyang Zhangfei na paharap yung ult. We don't judge, guys. We don't judge. Safety lang, Safety lang. Tyrant play. Tingnan nyo ulit si Ibalis ha. Tingnan ulit si Ibalis. Paano niya hanapin si Just Chi. Tumutunog tinatry niya hulaan nasan yung patunog. Ay nako, si Azar! Tumunog si Azar! Ay, nag-miss! Hindi tumama yung dagger! Naku po, pwede mapatay dito Azar pero the P-Bird barrage just in time for the invisibility. Safe pa rin naman itong si Just Chi. Habang yung taas low, meron pa rin kubra dito yung side of Blacklist International. Second tier turret na yun ha. Grabe yung instincts ni Azar dun. Pre, yung sidestep, di niya nakikita. Na-sidestep pa yung dagger random. Oo. Harap na yun ha. Harap-harapan yan eh. Pagtunog ng beeper kung ano-ano ng sidestep ginawa ni Azar worth it. Very, very worth it. Ngayon ha. Sumiga. Ayan ang mga ult! Nice bad! Ganun ang mga ult! Dragon! Diba mula sa likod? Ibalis, nanggaling sa likod. Mukhang siya na din yung tina-target. Medyo wala na siyang papanis na. Kaya free fire na siya dito. Yapi? Bola-bola lang dito. Naiiwan na naman si G6. The command, Battlefield command. Ginamit na rin niya ang crucial count control with the pushback coming from Golden Kite and going for more. Napabagsak na lang dito si Just Chi. Pero wabagsak din itong si Kuya Hyde. Nagkaubusan na sila ng mana. Nagkaubusan na rin ng miyembro dito yung side ng ADB. The position is good in my opinion sa ult ni Ivalis. Sayang, walang mana, pre. Pero yung timing, it's off, no? Yung timing yung off lang. Ano ko kaya habulin? Naabutan pa. Even with the flash, may Splendor. And na-timingan na. Time bomb. Pero, okay lang. Ganyan, no? Good angle yan. Good angle. Ang ganda nga ng follow-up ni Azar eh. Nakaano si Dragon. Nakapatigas. No? Splendor. Nung nasigawan, no?
So that's Hindi pala Splendor, yung first kill. Oo. Medyo telegraph din kasi ang unbreeded outfit. Tingnan mo muna yung animation. Boboelo muna, di ba? Bago talaga ma-stun niya. So, that's the thing. Good clutch, good instinct sa mga players natin. Ito, clean up na lang ito na ginawa ng Blacklist. It's a good na by elevate. I really cannot be too critical on that, no? Pero, ayan lang, still ever-present threat pa rin si Josh dito para sa backlines ngayon ng elevate. At gumanda na yung spread ngayon ng Blacklist International. 1-3-1 yung kanilang strategy or actually 1-4, no? Ang pinapahiwalay talaga nila yung main habang constant threat lang yung landing. Hindi siya basta-basta nagpapakita sa lane, no? Para hindi rin ma-interpolate yung pwesto niya. Patunog. Yapi. Radiance na si Ivalis dito. Tumunog si Mitsura. Alam ni Mitsura yung pwesto, no? Wala namang ibang pwedeng puntahan, eh. Pero bato-bato na lang din siya, no? For the safety. But at least, no? Kinuha nilang... Ay, naku po, Azar! Oh! The Flaming Palm! Hinabol siya dun, pre! Basta naikasa na yung Flaming Palm kasi talaga, pag na-target ka na, medyo homing yun, no? Ayun din ulit. Another Flaming Palm for Mitsura, men. Azar and Mitsura, napa-takedown ng Flaming Palm nito ni Golden Kite. Butas pa yung bottom lane. May Mama Dragon pang kasama. Unless sigawan yung Mama Dragon tsaka bundulin ni ayan na nga, sinigawan na. Sinigawan. Mama Dragon. That's good. Nakakapag-buy time pa. Pero may Dragon pa din sa gitna dito. Napabagsak naman nila dito si Ivalis. Pero the Flaming Palm preheating lang. Even with the Battlefield Commander, doon na makakasurvive dito si G6 buying time. Pero si Hyde, nagkukuha lang siya ng attention dito. Pero bala ka dyan sa buhay mo. Magpo-focus na lang kami. Pwede naman namin i-edible. So, pero binadi-block nga. Ikuyan yung baga Azar. Pero wala eh. Napabalik din siya sa base. And that's gonna be a 3-1 match point para sa Blacklist International. Oo, binadi-block ni Chaz yung first kill ni Marco Polo para dun sa minion eh. Kasi pag ganun push talaga guys, ayun na yun, no? Pag ganun push, matututo nyo leksyon, kailangan nyo protektahan yung minion nyo. Bakit? Para makapush kayo. Ang layo ng stats ng base ng kalaban pag may minion sa kasawala, no? Imposible nyo ma-backdoor. Hindi naman, imposible nyo ma-backdoor talaga ang base ng kalaban. Very close to that one. Mahirap. Unless may Lucian kayo, no? Unless may Lucian kayo, tapos nandun din yung marksman nyo. Ayan, sige, baka pwede pa. Pero talaga, ang susi para sa isang magandang backdoor or focus sa base is nakadikit yung minion doon sa range. Well done para sa Blacklist International. Indeed. And actually, no, nakapalag naman yung elevate doon. Kahit pa paano. Pero the moment talaga na bumagsak na itong si Azar, I think yun na din yung naging key for the Blacklist International na push na talaga. Doon na sila totally naka-overstep beyond the river. And the thing na si Just Chi dito, hindi nga siya nagpapakita. Yung last game na, last moment natin, nakaabang siya sa bottom lane. Yeah. Much likely inaabangan niya si Azar. Yeah. Pero good call kay Azar, sumama na din siya sa mga kagrupo niya. Pero Yes. Golden Kite din, nag-shine siya sa last team fight with the Flaming Palms. Yes. Nasulit yung long, no? Tapos, ano din kasi, Chami 1 on main. Medyo lista mo yun. Chami 1 yan eh. Early pa lang eh. Sa kanya first blood eh. Ang ganda rin talaga ng Lubang to complement the pick against the Lanling. Pero I would have wished na sana mas pagdiinan yung clash lane. Hindi yung support utility. Parang yung nangaharap din yung clash lane, nangaharabas din, nakikipaglaban. I would have wished the Alain, na? Inalain mo, di ba, kanina? Naka-Alain na ng Alain. Oh, bakit? Yung Alain may shield sa teammates. May shield din sa teammates, tol, di ba? Pag nabagsakan nung ultimate. So, that's the thing. You can actually see how hindi stagnant, but rather on equilibrium yung laro natin. Yung gold lead nag-stay lang. Minimal, less than siguro 2K itong gold lead na to. Tapos, nag-escalate na siya on the 7-minute or lalo-lalo na nung 9-minute mark. Yapi. Pero still, on the side pa rin, in favor ng Blacklist. Kasi halos kalahati nung mapa ng jungle ng side na Elevate dito. Kinuha na din lagi ng Blacklist International eh. Yeah. And always staying on the blue side din. Yes, blue Nakuha side. Nila Chami 1 yung involved dun sa blue side din si Chami 1, di ba? May punish din kay G6 eh. Pero ito, Chami 1, just making sure na nahahassle talaga sa kanya din sila G6. Yapi. And even though makunat si Edge, ito magandang clutch save. Medyo iniwan na din siya ni Justy kasi nataniman na ng dagger. Pero yun nga, because of the shield, ito din, crucial din to. Kita mo din yung dodge din ng Blacklist International. Yeah. Even though napakaliit ng choke point na yan, pre. Yung kuko ni Diva, masarap ipatama. Kaso yung mga sidestep ng Blacklist, on point din eh. Diyan nadulas yung elevate, yung play attempt na yan. I cannot say it is really that bad. Yung timing lang, it's a bit off, no? Pero, I cannot say it is that bad. Yun talaga yung isang play na pwede mo magawa pag Zhangte. Parang flank
to the side. Ang haba kasi ng range ng Unbridled Outburst. Talagang yung mga pro players and even high rank players, ginagamit talaga yan on sniping out, at least yun sa may mid lane path, no? Pero eto na, kita nyo na yung ramdam ni Golden Kite. Nakakapo! Golden Kite, di ba? Dalawang beses yan. Oo. Actually, hindi na pala nakita, no? Nataya niya din si Mitsura on that last team fight. Azar tsaka Mitsura yung nataya niya doon. Yeah. And then, endables na. No, shoutout sa mga players ng Long, no? Alam ko ng mga magagaling na players ng Long. You have to be very wise in using yung fire, no? Flaming Palm, yes. Flaming Palm kasi